Thank you, Mayor. Kung Bebot, na kayo gustuhin nun about what happened in... Congressman. Speaker, about kay Governor by Congressman. Okay, gusto lang na po ipahipalo sa inyo ha. Before the incident, no, kaganina, 2 emissaries were sent to talk to Governor Ubahid, asking him na, Gov, ayaw na ipadayo ng rally sa April 14 diya sa Davao del Norte Sports Complex. Ang nagpadala sa emisaris kini si Anton Lagdamio. Ang sulti niya, dili daw ipadayon ang rally tungod kay maulawan daw siya, kay siya ang SAP taga Davao del Norte, nang hambog siguro kaya niyang kontrolon ang Davao del Norte. Unya, maulawan po daw ang mayor sa Tagum City na si Chung Uy o ang vice governor ng anak kini si Oyo Uy. Kay dako na sila og kwarta nga nakuha kang Martin Romualdez. Hayo sila na dili padayon ni Governor Ubahid. Ang tubag ni Governor mauni, ingon siya, murag lisod na himuon siya, ako, si Governor Ray Panea, wala na akong pwedeng ipagmalaki sa buhay. Wala akong mataas na edukasyon na pwedeng ipagmalaki. Wala rin ako sapat na yaman na pwede kong ipagmalaki. Sabi niya, dito man lang, pwede ko ipagmalaki na meron akong isang salita. Bigay ako ng commitment ko na mag-host ako ng rally dito sa sports complex ng Davao del Norte. At sabi niya, nag-commit ako ng 100,000 participants ng rally dahil nga ang mga mayors ng Davao del Norte, kanya-kanya may commitment sila kung ilang dadalhin na participants. So nag-come up si Governor ng 100,000. Ngayon, kala ni Governor tapos na yung usapan. Then the following day, meron na naman pupunta sa opisina niya. Ang sabi, Gov, pinapatawag ka ni Anton Lagdamio, nandito sa Tagum City, nandoon siya sa isang restaurant. Ang sabi ni Governor, teka muna, nakita mo yung maraming tao na nag-aantay para makipag-usap sa akin. Sabi niya, bakit ko unahin si Anton Lagdamio? Itong mga taong ito, may mga kailangan dito, may problema. So ang nangyari, hindi niya hinarap si Anton Lagdamio. Ngayon, nagalit si Anton Lagdamio kasi sabi niya, binabastos daw siya ni Governor Edwin Ubahid at hindi siya hinarap doon sa restaurant. Tapos, sinabi nila, okay, kung hindi natin makumbinsi si Governor, hindi palitan na lang natin yung Governor, pwedeng suspinde, di ba? Ginawa nila ngayon ng paraan, kahit walang basihan, binigyan ng order of suspension si Governor Edwin Ubahid. Nung makita ko yung order, sabi ko, I was disappointed. Why? Because the order was signed by a former Chief Justice. Itong si Bersamin. Sabi ko, former Chief Justice ito, dapat he should be the one to respect yung due process at equal protection of the law. Malinaw sa saligang batas yan, di ba? No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied equal protection of the law. Ang linaw-linaw. So dito, yun ang nangyari kanina,
dumating yung mga tiga DILG, pinapareceive yung order, hindi sila pinapasok ng mga tao na nasa Capitol. Ang ginawa nila, pinost nila yung order doon sa labas, sa gate. At pagkatapos, siguro in 30 minutes, na umalis sila sa Kapitolyo, pinasumpa nila kaagad yung Vice Governor as acting governor. Ngayon, pagkatapos sila pasumpahin, ang sabi ko kay Governor Bahib, huwag kang umalis dyan sa opisina mo. Because you are the duly elected governor. Pinili ka ng taong tiga Davao del Norte. Sabi ko, illegal yung order na inisyo ni Bersamin. Unang-una, si Bersamin, appointed nga lang yan eh. Hindi nga elected official yan. Tapos tatanggalin niya yung tao, yung governor na inilagay ng mga tao ng Davao del Norte dyan sa Capitol. Anong karapatan niya para gawin yun? Para sa akin, sabi ko, yung order na yan, illegal yan. Kasi it violated the very principles of the Constitution, yung Bill of Rights. Illegal yan. At saka yung assumption of office as acting governor ni Oyo Oy, illegal din yan. Kasi andyan yung governor, buhay yan, sitting governor. Paano mo sasabihin na legal yung pag-appoint mo ng acting governor? Ang acting governor, pagka walang governor, nandyan yung governor. Kaya nga sabi ko rin sa mga empleyado, kasi magkakaroon ng iskandalo ito. Dahil ang mangyayari dyan, sabihin nila, 2 gobernador sa Davao del Norte. Merong totoong gobernador at merong fake na gobernador. Ngayon, sinong susundin ng mga tao? Siyempre, yung mga empleyado malilito. Pero ang sabi ko sa mga empleyado kanina, sabi ko isipin nyo na yung gobernador na inilagay ng DILG, hindi yan totoong gobernador. Vice Governor lang yan. Inilek yan ng taong bayan bilang Vice Governor, hindi gobernador. Ngayon, kayo ang naglagay ng acting governor, yung DILG. So sabi ko, bakit susundin yan? Hindi nyo dapat sundin yan. Dahil lahat ng action yan, para sa yung mga abogado, considered ultra vires yung action. Hindi po valid yun. Hindi ko maintindihan kung bakit yung administrasyon, wala namang gulo sa Davao del Norte na sa pagpapatakbo ng probinsya. In fact, ito a few weeks ago, Governor Edwin Obahib was awarded a plaque of appreciation. Ang nakalagay doon, Seal of Good Governance. Recipient siya niyan. Ang nagbigay, DILG. Ngayon, tatanggalin mo yung tao na yun who just received an award from DILG, yung Seal of Good. Masyadong unfair naman and unjust, di ba? Kaya nga sabi ko, ang hirap talaga pag ganito ang sitwasyon, ganito administrasyon, hindi mo maintindihan. Kaya tinatanong nila ako kanina, paano yung rally sa Sunday? Sabi ko, ang rally sa Sunday, ito. Ito rin ang napagkasunduan namin ng mga mayors. Come hell or high water, tuloy ang rally sa Davao del Norte. Thank you. Alam mo, Duwan siya may Mark. gusto ng chewing Alam mo, ang simpleng pagkasabi dito, I am accusing Marcos of bringing us back to the old politics.
Gayon no, suspend, tapos tanggal ng tao, no, ng tatay ko, halos ganun ang ginawa nila. But ang tatay ko stuck it out with the nationalista because he was supporting Marcos. Sinugal niya yung makapanggal doon eh. Ayaw niyang mag-nationalista. Lahat dito sa Davao, nag-liberal na. Pagtatay ko ng paiwan. Sabi ng tatay ko, Marcos ako, come high or health water. Nag-Marcos siya. At dapat isinuspend siya. But alam mo, tatay ko, sabi niya, sige, I will go to court. So, medyo ano sila. Okay. 4 o 5. Medyo sobra na rin yun. 2 lang yun. Ganon eh. Pinambalik siya sa... He is really... If that is what he is doing now, I am accusing him of another thing, being an authoritarian leader. Ngayon, kami dito, tahimik lang. Lumabas lang ito kasi panggipit na talaga na hindi maganda. Wala mang partido na oposisyon sa kanya. So we will convince those who are against him to join us and form an alliance or whatever. Hindi ka na an alliance against Marcos. Sir, Mr. President, huwag kang magalit. Mali yung ginagawa mo. And I am accusing you. Mr. President, remember that one day you will step down. Do not ever dream of extending your term. Luin mo naman itong bagong konstitusyon. Palitan mo lang yan. Isang sentence lang yan dyan. Walang economic provision. Wala ka dyan sa mga putang ina. Okay man wala yan. Noon pa yan, economic provision is the usual excuse. Isang sentence lang dyan sa konstitusyon natin. Yung that the president is good for 1 term. Tungkol lang yan. That the president is eligible to run again and again and again hanggang matanggal siya sa trabaho, to be a military coup d'etat or whatever. Don't count on the sabi mo loyal ang military sa'yo. Mali ka na. And you are being authoritarian leader now. Do not push your luck too far. Kasi marami pa rin Pilipino, hindi lang umiibig. Ako nga, hindi ako umiibig eh. Pero pag pinilit po ako, nga ako talagang pastor, mapipilitan pastosin kita. Kung magalit ka sa akin, hindi. Nasa iyo. Patayin mo ako, pakulong mo ako. But remember, hindi lulusot yan sa satsa mo. At matani, marunong mo Tagalog eh. Manatili yung hanggang 6 years ka lang. Malapit na. Malapit na. So, dreaming ka. Sinabi ko sa iyo, huwag mong pilitin at gaya sa ginawa ng tatay mo. Anak ka ng putat, talagang ginagawa mo na. Beware of the consequences
sa mga bagay nito because do not fuck with the Constitution. At yung extending, bakit kayo maka-presidente lang gusto ninyo? Pati yung, ayaw ko lang sabihin, pati yung tatay mo eh. Nagkalit-silit siya kasi umaba ang panahon. Yung Constitution na yan, sagrado yan. It's the Bible of the people. Not religious, but it is the Bible of the people sa civic act. Pilitin mo yan, suspend ka dito, mag-suspend ka doon. Ako ang sasalita. Sinabi ko na sa iyo noon, Mr. President, ayaw ko makipag-away. Naging presidente ako eh. I have the resources lahat. But wala akong, never had the idea of, ganun. Kontento na ako doon sa 6 years. Dapat makontento ka na. And you try to redeem the name of Marcos. Do not destroy it for the second time. Kasi it might not really be good for you. Huwag ka maniwala dyan sa mga bulador na gusto kang Tama ka na, Mr. President. Pag-isip na magkautaw yung tao sa iyo, magkaw. Kung tama ka, I will defend you to death. Sigurado yan, tawagin mo lang ako. Pigin api-api ka, may gusto. Call me and I will die for my president. But the president fucks this constitution and destroy the lives of the people. Then kalaban mo ako. Kalaban mo ako. At marami akong alam. Wala yan doon. Wala yan. Tatargetin talaga ito sa pagkatao mo. Anong ginawa mo ng buhay. Ang order, ito talagang targetin kita. And it would not be pleasant. Kindly do justice. Tama yan sinasabi. Mabigat ito, Mr. President. Due process of law. The right to confront kung nagkamali ka man witnesses against you. Ulitin ko, sabi niya, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Nor shall any person be denied the equal protection of law. With that, sana, ewan ko. At ito naman si Nagdameo. Alam mo, Andre, kaibigan tayo. Tagal ng kaibigan, halos gabi-gabi nagkikita tayo dyan sa kay John Villar na inuman. Do not try to be, yung DILG should be the one to resolve, to investigate, or to look into a matter concerning local government. Ikaw dito na sa Secretary of Justice ka. Do not demean yourself. Sinasabi ko sa iyo, nililecturean kita, kasi alam ko, isa ka rin. Alam ko wala kang alam. Umakyat kayo dyan sa Malacanang. Putang ina, wala kayong alam na. Puro bangag. Ito,
Do not try to be a hero. Davao ka, kaibigan tayo. Siguro, may utang na loob pa ako sa iyo. But when it comes to my country, a new guy, huwag kayong basta-basta pupunta ng mga probinsya, patita. Mag-demand kayo na ganun. Itong demokrasya, there is the right to dissent. Kung ayaw ninyo o ayaw nila, ay maglaro tayo. Kung hindi, aabot tayo sa batas. Nagdamayo, huwag mo akong pilitin. Kayo ni Bongbong. Magbarkada kayo. Alam ko yan. Huwag mo akong pilitin na bubuga ako dito na masaktan kayo lahat. Anong alam mo sa politika? Anong alam mo sa damdam ng isang mayaman kayo, umakyat kayo dyan. Wala kayong alam kung sino ang Pilipino at ano ang Pilipino. So, do not be smart at. Kasi pag ini-lecturean ko kayo araw-araw, kasi ang edukasyon ko pang Pilipinas, kayo mamayaman, anong alam mo? Pakantahin kita ng bayang Magilaw. Sige daw. Lahat. Ako'y Pilipino. Sige. Alam ko wala. Sigurado yun. Anak kayo ng mga mayaman. Ako ka ni Florendo. Yung lupa na yan ang nakuha ninyo sa penal colony hanggang ngayon. Nasa inyo pa rin yan. Hindi inyo yan, sa gobyerno yan. Dapat itapos at yung lupa na yan ibigay sa mga tao. Dapat na land reform na yan, ang laki-laki ng putang inang yan. Don't you realize? Mayumaman kayo, gumamit kayo ng lupa ng gobyerno, putang ina ang rental doon. Ay, putang ina. Gamitin nyo ang politika, bakit? May pera kayo. Pero huwag mo akong, you know, do not fuck with me. Huwag kayong magpatigas-tigasan. Hindi ako, putang ina gusto. Ako isang mahirap lang. Kayong mayaman. Nagtumayo, pagbaba mo sa Malacanang, one day it will end. Nandyan ako sa dulo ng Malacanang. I would choose yung saan lumuhod yung nanay ni Rizal, begging for the life of Rizal sa Espanyol. Doon kita hintay. I'll make it symbolic for everybody. May isa pa ako. Yan. Yung politiko ko kayo magdalo mo sa puso. You correct that. I'm advising the governor really. Ako siguro. Kung walang abogado, kami dalawa ni Bebot, abogado man kami.
Go to the Supreme Court. Papel lang naman yan. Censurare mo po. I'm sure the Supreme Court a neutral body. Sigurado rin ako. Ako nag-warning lang dito sa baba. Yung kayo mga piyon, Marcos, baba kayo, tumayo. You have to deal with us. Kaming mga ako, presidente na. Wala namang isang taong na inapipon. Kaya yung hindi ko ginawa, huwag din yung gawin. Okay lang. Easy lang kayo. Puro tayo. Ako, mas mautak ako sa inyo. Kayo nakausap ko. Each one of you, Presidente, lahat natin. Tingin ko sa inyo, kulang kayo. Makatabla lang kayo sa babae kasi may pera kayo. Pero sa akin, inlat man itong akin. Ayun na yun. Stop the fucking. Mga putang ina kayo. Ito kayo.